Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sanipuwersa ang Cooperative and Social Enterprises Authority BARMM at City Cooperative Development Office sa paglulunsad ng National Cooperative Month na ginanap sa People's Palace, Cotabato City ngayong araw. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Cooperative Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. Yan ang tema ng National Cooperative Month ngayong taong 2024. Pinagtibay ng Republic Act 11502 na ideklara ang buwan ng Oktubre bilang National Cooperative Month. Bawat taon na naglalayong hikayati ng mga kooperatiba na magbago, makipagtulungan at magbigay ng inspirasyon, sustainability at pangmatagalang pagbabago sa lipunan. Bukod pa rito, binibigyang diin ng tema ang kahalagahan ng katatagan at pagtutulungan sa loob ng sektor. Binibigyan diin naman ni Cooperative and Social Enterprises Authority Executive Director Samsia Ibrahim ang kahalagahan ng paggunita sa Cooperative Month dahil mas nabibigyang pansin nito ang halaga ng kooperatiba sa rehiyon. Ang National Cooperative Month, it is a yearly activity of all cooperatives worldwide. Ito po ay tinalaga talagang October as month of cooperative. So we are here today in the City Hall, People's Palace, to celebrate the activity of the City Cooperative Office in the presence of our City Mayor Bruce Matabalaw to, alam nyo, i-lift up natin yung spirit of cooperativism with the cooperatives within the Cotabato City. Unang-una dito, pinapasalamatan namin yung CRMC, which is the multi-purpose cooperative millionaires corp sa Cotabato City of having their presentation in the operation of their cooperatives para po magiging model sila ng ating mga small cooperatives na nag-operate na rin dito sa city. As usual po, I'm challenging all the registered cooperatives in the Bangsamoro region to please work hand in hand. Magiging self-sustainable kayo. Minsan lang tayong bigyan, pagyamanin natin yan. And have that spirit of, cooperation, teamwork, transparency, and management, commitment as well, and transparency for the operation of the cooperative. Let us have that trust within us to work, and please have that policy of honesty is the best policy in life. Yun po. Sa mensahe naman ni City Mayor Bruce Matabalaw, malaking katuwang umano ang mga kooperatiba sa pagpapalakas ng ekonomiya hindi lamang sa Cotabato City kundi sa buong Pilipinas. Iba't ibang aktibidad naman ang nakatakdang isagawa ng CISEA sa paggunita ng National Cooperative Month. Farhana Cabalo, BIO News. Isang huwaran at natatanging guro ang nagpamalas ng kakaibang pagmamahal sa mag-aaral na Bangsamoro at out-of-school children sa pamamagitan ng kanyang binuong biyaheng kaalaman advocacy. City Pyrods, Bangsamoro muna yan. Sino ang hindi mapapahanga sa taglay na dedikasyon ng isang guro mula sa Cotabato City? Isang guro na may malaking pagmamahal at pag-aaruga para sa mga mag-aaral at out-of-school children sa lungsod ng Cotabato. Kilalanin natin kung sino ba si Dr. Sadat Minandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyo. Si Sadat B. Minandang ngayon kasalukuyan na isang school principal, 1 ng Lugay-Lugay Central School ng Cotabato City Division, MBHT Barm. Ako ay bukod sa pagiging isang principal, ako rin ay isang street educator. Nagtuturo sa mga bata na nasa lansangan and naghahanap ng mga bata na belong sila, identified sila sa pupils at risk of dropping out in school. Yung mga batang matagal umabsent, mga batang bihira lang pumapasok sa paaralan sa Lugay-Lugay Central School. Hinahanap ni Biyaheng Kaalaman yun to encourage them para pumasok regularly sa klase ng araw-araw. At the same time, si Teacher Sadat din ay isa rin sa advocate at proponent ng Biyaheng Kaalaman na kung saan
hindi lang yung mga out of school children, hindi lang yung mga pupils at risk of dropping out in school, kundi pati yung mga IP learners natin katulad ng mga badyaw, katulad ng mga bata na biktima ng iba't ibang karahasan, yung mga internally displaced children na sa iba't ibang lugar hanggang sa naaabot ni Biyaheng Kaalaman ay tinutulungan ni Teacher Sadat. So bilang isang guro, isang school principal, isang street educator at isang proponent ng Biyaheng Kaalaman as one of the innovations projects and Department of Education. At itong Biyaheng Kaalaman na ito ay nagpakilala hindi lang sa Cotabato City kundi ang buong MBHTE BARM at pinakilala niya ang buong Pilipinas. Kwento ni Dr. Minandang, nagsimula ang kanyang biyaheng kaalaman sa isang kariton at sa pag-asang magdudulot ito ng malaking epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa kanyang komunidad. Ang Biyaheng Kaalaman, nung classroom teacher pa lang ako since 2017. Nung sa unang school ko, Amerol Elementary School, after the presentation of SMEPA, yung School Monitoring and Evaluation Assessment, a plan assessment, na-identify namin na may mga pupils at risk of dropping out in school, may mga out-of-school children, akong ilang na nakikita sa community. So para bang nagkaroon ako ng idea na i-adapt yung ginawa ni CNN Hero Awardee, Peña Florida, yung kanyang Kariton Classroom. So sabi, katuwang yung mga college student ng Sharif Kabunsuan College, sabi ko, gumawa kaya tayo ng kariton. Tapos nung sinubukan namin at parang sabi ko maganda ito. So ginamit ko siya sa Barangay Mother Kalanganan sa Amerol Elementary School, and then nagustuhan ng mga magulang at mga bata. So sabi nila, sana may klase, may always session ang ang Tulak Kaalaman pa lang noon, Kariton pa lang noon. So hanggang sa yung mga parents na nagsuggest na, sir, sana tuloy-tuloy kasi mas nagugustuhan yung mga bata yung pag-aaral nila sa Tulak Kaalaman, kasi ang Tulak Kaalaman is a psychosocial approach ang ginagamit. Yun yung ginamit ko during my time sa NGO na nagsa-psychosocial. So nagustuhan yung mga bata yung approach na ganon, na kailangan attunement, kailangan emotional dialogue, kailangan positive discipline pag nagdidisiplina, and hindi masyado mabigat yung pag-aaral, kundi parang naglalaro lang, and at the same time, pinakahihintay nila yung feeding time ng mga bata na dala-dala ni Tulak Kaalaman. Dahil sa paniniwalang ang edukasyon ay susi sa maliwanag na bukas, kahit siya ngayon ay isa ng principal, dala-dala pa rin ito ang adhikain na makatulong sa mga marginalized out-of-school youth children. Siguro kasi naranasan ko yung pagiging, nung una pa man, when I was a child, isa na akong orphan. Namatay ang tatay ko when I was 1 year old, at nag-aral ako ng elementarya na tumira sa mga kamag-anak. And then hanggang sa mag-high school ako ay naging working student ako, and at the same time naranasan ko rin maging bakwet, at naranasan ko rin yung hirap ng buhay. At yun yung naggudyok sa akin para gawin ito, dahil nakikita ko yung sarili ko sa mga batang ito. And at the same time, ito yung mga bata na kailangan natin tulungan, kasi tayo yung magiging ilaw. Sinasabi nga natin, yung tayo ng mga teacher ay tayo yung mga architect ng kanilang bawat pangarap, at tayo yung mga builders ng future ng mga batang ito. Bago naging full-time teacher si Dr. Minandang, siya ay unang nagtrabaho bilang humanitarian worker, kaya naman dala-dala nito ang inspirasyon na makatulong sa mga komunidad. Yung passion na ginagawa ko ngayon ay ito yung passion na nangyari sa buhay ko nung magtrabaho ako sa non-government organization. Bago ako pumunta sa DepEd, naging humanitarian worker ako, handling psychosocial support in psychosocial interventions doon sa mga internally displaced families and children. Nagbigay din ng big break para sa kanya ang Biyaheng Kaalaman.
dahil sa samot-saring awards na kanyang natanggap mapalokal at international arena. Ang kaalaman ay nagbigay sa akin ng malaking break. I was hired in 2013 and ngayon ay 2024. So kung titingnan natin, 11 years ako nasa Department of Education as a public teacher and as a public servant. Nung sinimulan ko si Biyaheng Kaalaman in 2017, nagsimula na rin ako na sumali sa mga search for outstanding teacher and outstanding educator, no. Isa ito kasi sa search for any outstanding teacher, hindi nawawala yung innovations, yung accomplishments, yung achievements, and of course yung education at yung mga ginagawa ng isang teacher. Alam nyo kasi nung nagturo ako nung classroom teacher pa lang ako, nag-handle ako ng more or less 10 coordinatorship, 10 program. Usually, ang mga coordinatorship ay binibigay lang 1, 2 sa isang teacher o 3 o pinakamarami na 4 na coordinatorship sa isang teacher. Pero nung classroom teacher ako, I think nasa 11 programs and coordinatorship ang hinawakan ko. At nagbigay sa akin din yun ng break. At the same time, yung innovation, nung pinag-usapan, na-present ko yung tulak kaalaman, ano yung impact niya, ano yung purpose niya, ano yung naging journey ng project na ito. So, hinirang ako bilang outstanding teacher in 2017 sa Region 12. And then, naging ulirang guro ako ng Mindanao at national finalist. In 2019, naging recipient ako ng Princess Maha Chakri Award. In Bangkok, Thailand, I was received my award in Bangkok, Thailand, together with from Central Office and yung dating regional director natin na si Dr. Alan Farnazo. And then in 2020 naging ambassador ako ng isang innovation din and based in Japan. And then naging peace champion finalist ako ng MPOS. In 2023 naging Global Teacher Prize finalist ako among 7,000 entries and nominees out of 130 countries. Nag-iisa lang ako sa Pilipinas na pumasok doon sa top 50 finalists and na-receive po natin ang award natin during the award ceremony in Paris, France. Ang mga pagsisikap na ito ni Sir Minandang ay maituturing na modelo para sa lahat ng mga guro at kabataan na nagnanais ding maging isang guro sa hinaharap. Umaasa si Dr. Minandang na ang bawat batang kanyang natulungan ay maging testimonya na kayang-kayang gumawa ng mga hakbang para sa ikakabuti at ikakaunlad ng kabataang Bangsamoro sa larangan ng edukasyon. Mula sa amin dito sa Bangsamoro Information Office, Happy Teachers Month, Sir Minandang, at isa kang kakaibang Samoro. City Firud Sabdula, BIO News. Samantala, nagbigay ng stipend ang Ministry of Labor and Employment sa mga ustad sa Bangsamoro na kabilang sa mga benepisyaryo ng Bangsamoro Internship Development Program nitong October 9 sa Jamiat Cotabato at Institute of Technology sa lungsod ng Cotabato. Sa 163 na mga benepisyaryo, 34 dito ay mula sa lungsod ng Cotabato, 15 mula sa Maguindanao del Norte, 37 mula sa Maguindanao del Sur, 25 mula sa Lanao del Sur, 25 mula sa lungsod ng Marawi at 27 mula sa Special Geographic Area. Umaabot naman sa 16,879 pesos ang natanggap ng bawat benepisyaryo mula sa lungsod ng Cotabato at SGA. Samantala, 15,642 pesos naman ang natanggap ng mga mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at Marawi City. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni MOLA Minister Sema ang mahalagang papel ng mga ustads sa paghubog ng etikal na pundasyon ng mamamayang Bangsamoro. Inilarawan nito ang kanilang walang kapagurang pagsisikap na nag-aambag hindi lamang sa personal na pagunlad, kundi pati na rin sa kabuwang pagunlad ng rehiyon at hinikayat silang ipagpatuloy ang kanilang marangal na gawain. Tiniyak ni Minister Sema ang patuloy na suporta ng MOLE sa pamamagitan ng mga programang tulad ng BIDP na naglalayong iangat at bigyang kapangyarihan ang mga guro para sa kapakanan ng buong komunidad ng Bangsamoro.
Sinimula ng Health Committee ng Bangsamoro Parliament ang pagsusuri sa dalawang panukalang batas na layuning paunlarin ang mga ospital sa Maguindanao del Norte at Tawi-Tawi. Sa mga nakaraang linggo, masusing sinuri ng mga mambabatas ang dalawang panukalang batas na makakatulong sa pag-upgrade ng mga paggamutan sa Tawi-Tawi at Maguindanao del Norte. Ang BTA Bill No. 100 ay nagmungkahi ng pagpapalawak ng Datu Alawadin T. Bandon Senior Memorial Hospital sa Cebu mula sa pagkakaroon ng 10-bed capacity tungo sa 50-bed General Hospital. Layunin naman ng BTA Bill No. 246 ang planong i-convert ang Iranon District Hospital sa Iranon Provincial Hospital sa parang Maguindanao del Norte. Ayon kay MOH Chairperson Hashimi Dilangalen, nakatakdang makipagpulong sa mga pinuno ng ospital upang matukoy ang kinakailangang resources para sa epektibong serbisyo sa komunidad. Kasabay nito, tinalakay rin ang kasalukuyang estado ng mga sistema ng kalusugan sa rehiyon bilang gabay sa mga legislative agenda ng parlamento. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government at bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Dato Norhamidin Dilangalen Mamasaingid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain Bangsamoro.